Posibleng hindi overpriced kundi tinipid umano ang materyales na ginamit sa mga bunkhouse ng mga nasalanta ng Bagyong Yolanda ayon kay Rehabilitation SAR Panfilo Lacson. Pinaimbestigahan na rin niya ang isang politikong nangungumisyon umano mula sa naturang proyekto. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. Ilang dokumentong hawak ngayon ni Rehabilitation SAR Panfilo Lacson na maaari raw magamit na katibayan para malaman kung may mga taong gustong pagkakitaan ang pagtatayo ng bunkhouses para sa mga biktima ng Bagyong Yolanda. Humingi na rin daw siya ng dokumento mula sa DPWH para malaman ang saktong specification ng bunkhouses na dapat itayo. Dito raw makikita kung totoong tinipid ang materyales para sa mga bunkhouse para kumita ang nagtatayo nito. Sa ulat ng Camp Coordination and Camp Management o CCCM, mahalo overpriced ang mga pinapatayong bunkhouse. Ang CCCM ay organisasyon ng mga international group na tumutulong sa mga biktima ng Bagyong Yolanda sa Visayas. Tama yung presyo based doon sa ginawa ng DPWH, pero may mga contractors, hindi naman lahat, na nag-under specs doon sa mga materials. For example, kung ang naka-specify doon sa DPWH, so sa design nila, 3/4 inch yung plywood na sahig, mukhang sa ibang areas, hindi plywood ang ginamit, plyboard. Tapos mas manipis pa. Tapos yung walls, may mga kulang pa sa 1/4. Tapos yung corrugated sheets, sa halip na 0.5 yung gauge, meron man nalagay na mga 30, 20. So madaling liparin yun. Sabi ni Lacson, nangyari ito sa isang partikular na lugar lang pero ayaw niya sabihin kung saan ito. Nasagap din daw niya na isang politiko ang posibleng nangungumisyon ng 30 hanggang 35% mula sa proyekto. I wanted to warn kung sino man yung may planong gumawa dahil may basis na nga rin. Nanggaling ako doon ng 30, nakasagop na ako ng mga information. Hiniling na raw niya sa PNP na imbestigahan ito at kung may sapat na basehan. At kung merong sufficient evidence to warrant the filing or the referral of the case to the Ombudsman, gawin na rin yun. Nauna nang sinabi ni DPWH Secretary Rogelio Singson na magre-resign siya kung may overpricing sa bunkhouses. Sabi naman ni Lacson, hindi na kailangan ito. Ibig sabihin, tinipid yung materials. So, pwede mo nga isipin, bakit titipirin ng kontraktor? Kasi meron siyang additional overhead, di ba? Which is kickback. Tiwala naman sa kanya. Wala naman tayong narinig na masama kay Secretary Singson. Sa ngayon, abala si Lacson sa pakikipag-meeting sa mga donors at mga lokal na opisyal para alamin ang kanilang pangangailangan. Pebrero o Marso raw maaasahan ang puspusang rebuilding ng mga lugar na binagyo. Hindi pwede ritong, boss, patawarin nyo na kami at hindi na namin ulitin. Walang ganun dito kasi kalamidad dito tragedy ito. At pag pinayagan mong magkaroon ng ganun, tuloy-tuloy yan. Sandra Aguinaldo, GMA News.